come to your resting place, and the ark of your might. Then we will rejoice as we're clothed with your righteousness. Celebrate aloud. Baruch haba Shem Adonai. Blessed is he who comes. Baruch haba Shem Adonai, who comes in the name of the Lord. Magandang gabi po muli sa inyong lahat mga kababayan. Mga minamahal, mga kapatid. Ako po muli ang abang lingkod na muli po ay narito ako upang patuloy na ipahayag ang kabutihan, aral ng Diyos, ang kanyang salita na katotohanan. Ang Diyos ay patuloy po na tumatawag sa bawat isa sa atin na tayo ay ating tanggapin ang kanyang salita upang tayo ay mabuhay ayon sa katwiran, sa katotohanan at sa kabanalan. At tayo po ay nais ng Diyos na bigyan niya ng kapayapaan sa ating buhay. So muli po mga kababayan, sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Sa gabing ito ay naway ilayo tayo ng Panginoon sa lahat ng masama at iligtas ng Diyos ang bawat isa. Ang mga pauwi sa kanilang mga tahanan, naway ingatan sila ng Panginoon. At gayon din po ang papunta sa kanilang mga trabaho. So mga kababayan, tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mapagpala. Sapagat anumang bagay po na ating tinatamasa sa araw-araw, pananamit, pagkain, salapi, trabaho, lalong-lalo na po ang ating buhay at hininga ay ito po'y nagmula sa Kanya. Sapagat ang buhay at hininga ay mula po sa Panginoon. Siya po ang nagbigay sa atin ng kalakasan, kalusugan. Siya rin po ang nagliligtas sa atin sa kapahamakan. Marami pong mga tao na ayaw sumampalataya sa Diyos. Ayaw po nilang tanggapin ang katotohanan, ayaw po nilang tanggapin ang salita ng Diyos. Ngunit tayo po mga kababayan ay mayroon tayong katungkulan na tayo ay kilalanin natin ang Diyos. Sabi nga po sa nakaraan nating binasa sa Aklat ng Gawa na ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa'y Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay ng mga tao. Ang Diyos po ay nasa langit. Hindi po siya tumatahan saan mang mga inaakala ng tao, lalong-lalo na sa mga rebulto. Sapagkat ang pahayag po ng Diyos, tayo po yung kanyang templo. Kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay tayo ang kanyang templo. Tayo ay gagawin ng Diyos na templo. Tayo ay kanyang gagawin na bahay ng Diyos. Tayo po yung tatahanan ng Diyos.
Basahin po natin mga kababayan dito sa aklat ng Korinto. Nakalagay po rito na tayo yung templo ng Diyos. Ano po? Basahin po natin sa unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Kaya po mga kababayan, kaya pala ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga templong gawa ng kamay ng tao, sapagat ang nais na Diyos na kanyang gawing tahanan ay ang tao mismo na kanyang nilikha. Ang sabi nga po rito ay, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? Ayan. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kaya yung maraming tao na hindi kumikilala sa Diyos, kung ano-ano ang ipinapasok sa katawan na nakakasira sa kanyang kalusugan. Kung gibain daw ng sino man ang templong ito, itong katawan ng tao na ito, siya'y igigiba ng Diyos. Kaya ang nais ng Diyos na ang templo ng Diyos o tayo na gagawin niyang na kanyang tahanan, ano po? Sino po ba yung templo ng Diyos? Kayo. Sino po yun? Yun pong sumasampalataya kay Kristo. Ayun nga po niya, sabi nga po niya dito sa aklat ng Juan, ano po, sa Ebanghelyo ni Juan, may sinasabi po ang Panginoon Kristo dito na kami ay tatahan sa Kanya. Basahin po natin dito sa Ebanghelyo ni Juan 14, talatang 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Ayan. Sabi po kanina sa ating binasa doon sa unang Korinto na hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ayan. Sa ating pong panahon, mayroon pa rin pong mga tao na mas pinapahalagahan nila yung kanilang ginawa ng mga templo, mga panambahan ng mga mas mahalaga pa yan kaysa sa kanilang kapwa. Pagdating sa labas, sa loob, sila kunwari ay banal doon sa loob ng kanilang simbahan. Pero paglabas nila, umuusok yung bunganga sa sigarilyo. Inom dito, inom doon, laklak dito, laklak doon. Banal lang sila pag nandun sa templo kasi banal daw yung templo nila. Ayon po sa ating binasa, hindi po yung templong bato. Templong kahoy na gawa ng tao, hindi daw po yan yung templo na tinatahanan ng Diyos. Sapagkat ang sabi niya sa aklat ng Gawa 17:24, na ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay ng tao. Saan po siya nananahan? Sabi niya Apostol Pablo sa unang Korinto 3, talatang 16, o hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ng sino man ang templong ito o ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Sino po yon na ginawang templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa Kanya. Sino po yon mga kababayan?
Sabi ng Panginoon Kristo sa 14:23 ng Juan, ang sabi, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Ayan. Tunay po na ipinahayag ng Panginoon Kristo. Yun po palang mga umiibig lamang sa Diyos, yung mga umiibig lamang kay Kristo at tumutupad sa kanyang salita, sila po yung tatahanan ni Kristo. Saan po mananahan si Kristo? Doon po sa taong yun na tumutupad sa kanyang salita. Tumutupad sa salita ng Panginoon Kristo. At ang wika'y umiibig kay Kristo. Tama naman po, kasi po pag umiibig ka kay Kristo, tinutupad mo yung kanyang salita. At kapag tinupad mo yung kanyang salita, ang sabi niya, siya'y iibigin ng aking Ama. At kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Yan. Tulad nga po ng maraming tao, yung kanilang mga Diyos-Diyosan, yung kanilang mga ribulto, na mga hinihimas-himas, hinimud-himuran, hinahalik-halikan, ay sobrang pagpapahalaga nila. Yung iba natatapakan na nila, makahipo lang dyan sa Negrong Jesus na nasa Quiapo. Kahit matapakan na yung iba, mga matay na yung iba, basta ang mahalaga siya makahipo doon sa ribultong pinahalagahan nila na walang kwenta. Sabi ng Diyos, ang templo ng Diyos, yung tao. Tao mismo. Hindi po siya tatahan sa mga Diyos-Diyosan na mga ribulto na. Hindi po tatahan ng Diyos dyan. Ang tumatahan po dyan, demonyo po. Demonyo po ang tumitira dyan. Sapagkat yan po yung nakasulat sa Apokalipsis o sa Pahayag 9, talatang 20. Nang pagsamba o pagluhod sa mga ribulto na yan ay pagsamba kay Satanas. Pagsamba sa demonyo. Kaya, kung nais po natin maging tunay na tahanan ng Diyos, o maging templo ng Diyos, o maging tunay na alagad ng Diyos, alagad ni Kristo, ang sabi niya, kung ang sino man, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man, kahit sino ka pa, ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Ayan. At kami, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Ayan. Napakasarap pong pakinggan na ito po pala ang tunay na aral. Ang tunay na aral, ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay ng mga tao. Dahil ang Diyos ay tumatahan sa mga taong tumutupad sa kanyang salita. Umiibig kay Kristo at tumutupad sa kanyang salita. Ang napag-aralan po natin noong nakaraan, ang sabi, yung taong mapagpakumbaba, lumakad na may kababaan, yun po yung sinasamahan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay kasama niya na mayroong pusong mapagsisi at mapagpakumbabang loob. Yan po ang nais ng Diyos. Siya po'y tumatahan sa mga gayong tao. Ang sabi ng Panginoon Kristo, siya'y gagawin naming aming tahanan. At doon po sa 3 ng Korinto, ang sabi po ron ay, ano pong nakasulat?
Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Marami po kasing tao, mga born again daw sila, sa Diyos daw sila, na naninigarilyo pa rin, nagbibisyo. Paano katatahanan ng Diyos? Yan sabi ng Panginoon ang sabi doon sa unang Korinto, ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Kaya dito po natin malalaman yung katotohanang aral. Ano ba ang tunay na aral ng Diyos? Ang tunay na aral po ng Diyos ay ating matutuklasan sa banal na kasulatan. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo dito sa ikalawang Timoteo, Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16, Simulan po natin sa talatang 14. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. At sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Ayan. Ang sabi, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. At sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Kanino mo nga ba natutuhan? Sa Bible school? Sa eskwelahan ng mga theological institute? Na sinasabi nilang doon ka raw mag-aral sa theological institute at sa seminaryo? Ang sabi, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. At sa panagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Kanino, yamang nalalaman daw po ba? Kung nalalaman daw po, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Marami pong tao, may diploma sa patungkol sa theology. Nag-aral ng patungkol daw sa Diyos at philosophy. Sipin mo, marami pong nagtuturo, nangangaral. May nakasabay pa ako nakasakay sa jeep na nakalagay sa isang libro, theology. Book of Theology. Tapos, Theological Institute nakalagay sa baba. Pagkatapos, philosophy. May nakalagay dun sa isang libro, philosophy. Kumbaga, sila'y nag-aaral ng anumang bagay na hindi naman mapapakinabangan sa buhay na walang hanggan. Wala pong kinalaman sa buhay na walang hanggan ang kanilang pinag-aaralan. Kundi ang natutunan nila doon ay mga maling aral. Pagpapastora, pag-iimbento ng pagkakakitaan, love offering, love gift, pastoral offering, missionary offering, kung ano-ano pa. Yun ang natutunan nila sa kanilang pinag-aralan doon sa Bible School. Pagpapastora, yan. Hindi sa kaligtasan ang kanilang natutunan, kundi aral ng kasinungalingan. Sapagkat ang tunay po na magtuturo sa tao, ang sabi niya, kanino mo nangatutuhan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Saan nga ba natutunan yan? Yung aral na patungkol sa Diyos. Basahin po natin sa talatang 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan. Yung po palang sabi ni Apostol Pablo na manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Ano ba yung pinag-aralan ni Timoteo?
Nag-aral siya sa philosophy and theology. Hindi po siya doon nag-aral. Nag-aral po siya sa banal na kasulatan. Sa banal na kasulatan. Hindi po sa mga kung ano-anong itinuturo ng mga pastor. Imbento, church planting, para gawin nilang later on, pagkatapos ng kanilang pag-aaral sa Bible School, ay magagamit nila panghanap buhay, pagtayo, pagpapayaman. Yan. Kaya maraming pastor na nagsisiyaman ngayon. Hindi sa paglilingkod kay Kristo ang kanilang ginagawa, kundi sa kanilang sariling tiyan. Yan po yung nakalagay sa Roma, na hindi sila nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Ayan. Ang tunay po kasing aral na katotohanan ay sa banal na kasulatan lamang po yan makukuha. Hindi sa pamamagitan ng pag-aaral sa Bible School at hahaluan ng mga aral na kasinungalingan, mga sariling haka, history, dictionary, kung ano-ano. May mga pastor, may mga ministro nagtuturo gagamit ng mga dictionary para patunayan yung kanilang turo na sila raw yung totoo. Babasa ng ibong mandaragit, pagkatapos kukuha ng dictionary. Where is the forest? Yung mga ganong salita. Patutuhanan nila na sila daw yung totoo kasi yung sugo raw nila galing daw sa malayong silangan. Ang pagpapatunay po na ang Diyos ay ang tao sinasamahan ng Diyos, ay yung kanyang aral po ay ayon sa katotohanan, ayon sa nasusulat. Kaya nga ang sabi rito na mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan. Ang pananampalataya po ay masusumpungan, ating mapapatutuhanan o ating matatanggap sa pamamagitan ng aral na ayon sa banal na kasulatan. Hindi po ayon sa haka-haka ng tao. Kaya ang sabi, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Dapat po, kapag ikaw ay nagsasaway sa aral, kapag pinapamalian mo yung iba, ay ibatay mo sa nakasulat. Hindi yung pamamalian mo yung iba, gagamit ka ng kung ano-anong dictionary. Hindi yan tunay na aral ni Kristo. Yan ay aral ng kasinungalingan at panlilin lang sa tao. Sapagkat sapat na po yung sasulatan Sapat na po ang banal na kasulatan. Sapagkat ito ang wika ay makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan po. Anong layunin? Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan, lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. Ayan. Kaya yung lahat ng aral na turo, ang wika ay ang galing sa banal na kasulatan ay magagamit sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Kaya kapag ikaw ay nagsasaway o nangangaral na sumasawata sa iba, samantalang ang aral mo na may mali, ay hindi po yan yung pagtuturo at pagsansala sa ikatututo na nasa katwiran. Sapagkat ang ikatututo na nasa katwiran ay yung mga banal na kasulatan. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Dapat po talaga ang aral at turo ay naaayon sa nasusulat. Bakit po? Sapagkat ganito po ang sinasabi ng Diyos dito sa
Isaias, ano po? Isaias 34:16. Basahin po natin ano po. 34:16 ng Isaias. Ano po? Ang sabi rito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ayan. Kaya pag ang ministro, yung mga pastor na nagtuturo haka-haka ang aral. At ang ipinangangaral lagi sa mga miyembro about church planting, paglilingkod kuno, sa pagpaano sa isang church nila, sa isang branch nila. Pero wala po talaga May narinig ako, babae yung nagsasalita Ang kinukwento niya yung about sa kanilang mga iba-ibang sangay ng simbahan nila. Hindi aral ng Diyos yung narinig ko Kwento. Patungkol sa kanilang sarili. Wala pong kabuluhan yan mga kababayan. Yung mga ganyang pagtuturo. Hindi po ikatitibay ng mga miyembro yan. Kasi ang tunay pong makapagpapatibay sa mga tinuturuan ay ang ginagamit na pagtuturo ay yung naaayon ang wika sa banal na kasulatan. Sapagkat ito ang sabi sa 3:14 ng Timoteo na dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. Ang pagdunong pala sa banal na kasulatan o ang tao na dumudunong sa banal na kasulatan ay patungo sa ikaliligtas. Hindi po yung kaya siya nagsisikap na mag-aral sa banal na kasulatan para maging bihasa siya sa pakikipagdebate. Wala pong kabuluhan yan mga kababayan. Sapagkat ang nais ng Diyos ay dapat ang tao ay mapagpakumbaba na makapagpapadunong yung sa tao, yung banal na kasulatan. Dapat dumudunong ka sa banal na kasulatan. Para saan? Sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nga, paborito ng maraming tao, lalong-lalo na po yung mga pastora, paborito nila yung Roma 17. Kabisado po nila yan. Na ang sabi faith comes from the hearing and sa pakikinig sa salita ni Kristo. Yan po ang kanilang madalas na binabasa. Roma 10:17. Paborito po yan ng marami. Tama naman po kung maging paborito natin yung salita ng Diyos. Kaya lang, pag inahaluan na po ng kasinungalingan yung aral, hindi na po yun katotohanan. Sapagkat ang may kasinungalingan ay sa demonyo. Sapagkat sabi ng Panginoon Kristo, si Diablo, siya'y sinungaling buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Kaya kapag tayo po, lalong-lalo na yung mga pastor na nagtuturo patungkol sa Diyos at hinahaluan ng kasinungalingan yung kanilang aral, ay hindi po yan kay Kristo. Sapagkat yan po ay, pag may kasinungalingan, ay kay Satanas o sa Diablo. Ano po? Bakit? Sapagkat ang Diablo ay hindi nananahan sa katotohanan. Hindi nanatili sa katotohanan. Siya po'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ang sabi po rito sa Roma 10:17, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan
ng salita ni Kristo. Kaya, yung po palang pananampalataya ay matatamo sa pamamagitan ng pakikinig. Ano po ang pakikinggan? Sa pamamagitan, sa pakikinig ng salita ni Kristo. Salita po ni Kristo. Hindi po salita ng mga pastor, aral ng mga pastor. Sapagkat anumang kasinungalingan, sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 1, kahimat kami o isang anghel ang bumaba mula sa langit at mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, ay matakbil. Sapagkat ako bagay nagbibigay lugod sa mga tao o sa Diyos. Kung ako'y nagbibigay pa ng lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Kaya yung mga pastor, sinisikap nilang bigyan lugod yung kanilang asawa. Dahil nga naman yung kanilang asawa ay magaling dumaldal sa pamamahay. Kaya kailangan gawin niyang assistant pastora. At hindi lang yun. Magiging pastor na talaga yung babae nilang asawa pagka tumagal-tagal. Sayang nga naman yung ikapo. Sayang yung mga alay, mga handog, mga love offering, love gift, pastoral offering. Sayang yun. Kaya ang ginagawa nila, pinaghahatian nila ang ministeryo. Silang mag-asawa. Tunay bang kay Kristo yan? Hindi po yan kay Kristo. Kasi ang aral po ni Kristo, hindi niya ipinahintulot ng babae magkaroon ng pamumuno. Lalong-lalo na sa lalaki. Walang sinabi na sa asawa lang. Ang palusot ninyo kasi, sa bahay lang daw yan ipinagbabawal. Kung bawal sa bahay, ayon sa inyo, edi lalong bawal sa pamamahay ni Kristo. Lalo dapat ninyong naintindihan na bawal yan na ang babae ay mamuno sa bahay ng Diyos. Kung sa bahay, sa tahanan ninyo, sa inyong pamilya, ayon sa inyo ay bawal ang babae doon na mamuno, magdaldal. Ay di lalo na sa bahay ng Diyos. Lalong-lalo na po sa church na pinangangasiwaan o pinamumunuan o sa pinangunguluhan ni Kristo. Dahil ang iglesia ay bahay ng Diyos. Kaya nga sabi, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa inyo. At ang templo ng Diyos ay banal. Na ang templong ito ay kayo. Ayan. Tapos pamumunuan ng babae. Mga kababayan ko. Hindi po yan panunuya. At hindi po yan discrimination. Dahil ang utos ng Diyos ay walang discrimination po yan. Kapag itiutos niya, tanggapin mo po. Yan ang katotohanan. Diba? Yun yung sinasabi na bakit kasi pinagbabawalan na mamuno ang isang babae sa church. Hindi lang po kasi sabi ninyo maingay daw. Maingay daw sa Korinto ang mga babae kaya pinagbabawalan daw ni Apostol Pablo. Sa Korinto lang. Basahin niyo ang Timoteo. Ano nakalagay? Sapagkat ang babae ay nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ayan. Yan po ang dahilan Kaya ayaw ng Diyos na mamuno ang babae sa iglesia sapagkat hindi si Adan ang nadaya, kundi nang ang babae ay madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Yan po ang dahilan mga kababayan. Hindi po dahil sa ang babae ay madaldal o ano-ano paman. Sapagkat mayroon pong dahilan kung bakit ipinagbabawal ng Diyos na mamuno ang babae sa iglesia.
sapagkat ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Nahulog sa pagsalangsang po. Ano ibig pong sabihin yan? Kapag ang tao ay naging mapagpakumbaba ay sumusunod sa Diyos, yun po ang katuwiran. Nang sabi ng Diyos, kanyang ipinakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti. O ano ang hinihingi ng Diyos sa iyo. Kundi gumawa na may kaganapan. Ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan kasama ng iyong Diyos. Yun po yung nararapat na kung ano yung utos ng Diyos, huwag ka nang kumontra. Huwag mo nang sabihan na discrimination yun, sapagkat yun ay katotohanan. Ano po? Kaya ang sabi niya Apostol Pablo ang sabi niya, datapat kahimat kami sa Galatia 1:8. O isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayan. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi. Ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Talagang mahigpit po. Sino mang tao na nagtuturo ng iba sa ipinangaral ng mga apostol ay matakwil. Ano po ibig sabihin ng takwil? Ligtas ka? Hindi po. Takwil nga po Paano ligtas yan? Paano maging ligtas yan? Itinakwil na nga. Di po ba? Sa talatang 10, sapagkat ako bagay naghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ayan. Kaya kung ikaw, nagbibigay lugod ka sa tao, dahil si girl ay magaling dumaldal about the Word of God, ay gagawin mo ng pinuno sa church, o assistant pastora. Hindi po tatanggapin ng Diyos yan. Wala naman pong sinabi na ang babae bawal magpahayag ng salita ng Diyos sa mga tao Saan po ba siya pinagbabawalan? Yan po ang dapat nating malaman. Saan siya pinagbabawalan? Sa lahat ng dako ba? Wala naman po nakasulat na ganun Ang nakasulat lang po na bawal siya, pamunuan niya yung bahay ng Diyos, yung iglesia ng Diyos. Bawal siya doon mamuno. Pero hindi po siya bawal magpahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat wala naman nakasulat na bawal siyang magpahayag ng salita ng Diyos Saan po siya bawal magsalita? Saan? Sa mga iglesia. Yan po ang nakasulat, mga kababayan. Kaya dapat nating maunawaan yan. Dapat nating maintindihan yan. Ano po? Kaya ako po ay muling patuloy na naghihimok, naghihikayat sa bawat isa na tayo po ay manatili kay Kristo. Tayo manatili sa kanyang salita. Basahin po natin dito sa 1 Korinto 15 talatang 1. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ayan. Sabi niya Apostol Pablo, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Ayan. Pagka ang sabi ni Apostol Pablo, yung ebanghelyo na ating tinanggap, na ating pinanatilihan ay sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan. Ayan. Mayroon pong pagtsatsaga yan Mayroon pong pag-iingat yan.
iingatan ang ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol. Hindi po yung ang ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol ay dinadagdagan ninyo, dinadagdagan ng tao, dinadagdagan natin. Ayaw ng Diyos po yan. Nadagdagan natin yung kanyang salita. Sapagkat, ang sabi ni Apostol Pablo, iingatan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ayan. Dapat po pala talaga may pag-iingat eh. Iingatan mo yung ipinangaral na ebanghelyo ni Kristo. Iingatan. Matyagang iingatan. Hindi matyagang dadagdagan. Marami po kasi talaga matyagang nagdadagdag sa salita ng Diyos. Ang kailangan po ay matyagang iingatan. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo. Ayan. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Yan po mga kababayan. Kaya tayo po ay manatili sa katotohanan. Sabi nga doon sa binasa natin sa Timoteo kanina na manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Ano po yung kanyang pinag-aralan? Saan po siya nag-aaral? Sa Bible School ba? Hindi po. Sa mga banal na kasulatan. Sapagat ito ang wika ay makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan po mga kababayan. Kaya muli po, patuloy po ako naghihimok sa bawat isa. At sa ngayon po ay ang ating kapatid na si Ray Banikid, ay hindi pa po kami magkakasama ngayon sa video sapagkat data lang po ang gamit natin. So nawa po ay loobin nawa ng Diyos na tayo'y magkaroon ng sariling internet upang tayo patuloy na makapagpapahayag ng katotohanan na walang hadlang, walang balakid. So muli po mga kababayan, pagpalain nawa kayo ng Diyos at patuloy na ingatan ng inyong mga sambahayan. Saan man kayo naroong dako ay naway ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng kapahamakan at kasamaan. So muli, pagpalain kayo ng Panginoon. Ako po muli si Brother Orly. God bless you po sa inyong lahat.